Oo nga, binanggit po nila yan eh. Puntahan ko po yan sinasabi nyo kasi tatlo yung sinasabi nila. Una, sabi po nila, may kapangyarihan yung Kongreso na gawin ito sa term ng mga barangay officials natin. Pangalawa, sinasabi din po nila na hindi naman nalabag yung karapatan ng mga botante. Dito po paki-explain kasi hindi ko to masyadong maintindihan. Sabi nila, wala naman daw naging favoritism kasi hindi daw binibigyan ng pabor itong barangay officials because it's under the Constitution nga na pwede daw ma-extend yung term nila ng Kongreso. Paano po ba yun? No, pero with due respect to the Supreme Court, ano ha? Sinong ponente, attorney? Ano na? Sinong ponente? Si Justice Lopez. Okay, go ahead, sir. Apo. With all due respect kanyo. Pag sinabi lang walang nilabag, paano hindi malalabag ang karapatan? Dapat boboto ako sa December 2025. Hindi ito itutuloy. Hindi ba nilalabag ang aking karapatan? Hindi ba nilalabag ang karapatan ni Ted? Ni Chacha? O, diba? Hindi ba nilalabag? Kasi bumoto kami. Isa pa, yung mga kabataan, yung magiging 24 ngayon, sa next year, hindi na sila po pwedeng tumakbo. Hindi ba nilabag ang karapatan nila na sila ay pwedeng tumakbo ngayon? Hindi ba sila nilabag ang karapatan nila na sila ay hindi makakaboto ngayon ng ating mga kabataan na magiging 24 na? So, paano nangyari na parang hindi ito pinansin ng Supreme Court? Na noong una silang lahat, ay tama si Makalintal, unconstitutional talaga ang postponement kung walang dahilan. Ito walang dahilan na sinabi. Ang sabi lang may power ang Kongreso to set the term. Given yun eh. Sabi ko, Your Honor, given po yan, may power sila. Pero hindi nila pwedeng i-extend, hindi nila pwedeng i-postpone ang eleksyon. Yun ang sinasabi ko sa kanila. And attorney, if you recall, meron pa ho ditong technical issue, di ba? Administrative issue kasi yung mga affidavit nung mga mga nanghialam dito sa kasong ito, iisa lang yung abogado na notaryo na itong si Attorney Pechi Rose Espera. Yes, oo. Yung abogado na umano ay involved dyan sa Senado, yung sa Gutesa affidavit. Oo, na siya din ang nagnotaryo. I brought this to the attention of the Supreme Court. Sabi ko, mahigit na 6 na po affidavit yan, mga certification, na pirmado ng nasabing abogadong yun, na kino-contest ngayon sa Senado, na sinabi ng Manila Regional Trial Court, fake daw yung pirma doon. Eh, ang pumirma doon, parehong-pareho lang nung pumirma doon sa yung notaryo doon sa Gutesa affidavit at saka yung mga affidavits dito sa kaso namin ito. Hindi, walang na-mention doon sa press briefer ng Supreme. Ano ang nangyari sa nasabing mga gagawa ba sila ng investigasyon? Ano ang mangyayari sa mga liga ng mga barangay na nagsabi na sila daw ay nanumpa sa nasabing notary public? I doubt kung nakapanumpa sila. Kaya yung pala, may falsification na. Hindi man lang nila binabanggit. Napakahalagang issue ang nasabing bagay na yan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!